record lang natin. Okay. Okay, let's start. Good afternoon muna sa lahat ng mga naka-attend from representative of grade STEM 11-2 and STEM 11-1. Good afternoon. We will be discussing about the graphs of circular functions. Okay, so before that, may I see how many are we? Still 12, 11 or 11 participants pa lang tayo. Okay, so hopefully makahabol po yung iba. Okay, so ano ba yung nakikita nyo sa screen? Nakikita nyo yung PowerPoint ko? Yes? Okay. Yes po. Okay. So if you have your module 5, module 4. So that is the graphs of circular functions. Before that, we have to review yung ating what are the circular functions. Sa module 3, diniscuss natin kung ano ibig sabihin ng circular functions. Di ba tawag din natin doon yung tayo grade 9, that is the trigonometric function. So since ginamit natin yung unit circle to define that, so tinawag na rin siyang circular functions, which are defined as the sine. Ito yung trigonometric functions natin dati, that is sine, opposite over hypotenuse, cosine, adjacent over hypotenuse, tangent, opposite over adjacent, cosecant, the inverse of the function, sine, cosecant, hypotenuse over opposite, secant, hypotenuse over adjacent, cotangent, adjacent over opposite. So, imaginein lang natin, hindi ko na na-drawing yung triangle. So, this came from a Pythagorean theorem, but these circular functions can also be defined as sine theta is equal to y. Di ba natandaan nyo yung ating unit circle? So, since ang ating sine is, the definition is opposite over hypotenuse. Pag nagsimula tayo sa sine dito sa unit circle sa first quadrant, makukuha natin na that is y over the hypotenuse, which is sa unit circle is 1. So y over 1, we have 1. So yung pagka sinabi mo yung sine, that is the equivalent, yung equivalent niya, yung value ng y. So ganun yung ibig sabihin nito na discuss natin last time. So cosine will be equivalent to the value of x, and tangent, since it is opposite over hypotenuse, opposite over adjacent, that would be y over x. Whenever x is not equal to 0. Kasi pagka naging 0 yung x, dahil nasa ilalim siya, nagiging undefined yung ating value. So, mamaya titingnan natin yung kung makakapag-graph tayo ng undefined, di ba, we consider the asymptotes. Ito yung mga i-consider natin sa ating pag-graph. So, anyway, yung ating other 3 functions are the reverse of the first 3. So, cosecant theta is 1 over y whenever y is not equal to 0. Second theta is 1 over x if x is not equal to 0, and cotangent theta is equal to x over y if y, yung condition niya dapat y is not equal to 0. Unless these are zeros, yung nasa ilalim nila, magiging undefined na yung ating function. So this is our review, a recap of what are circular functions. So kung matatandaan natin sa graph natin ng GenMath, pag nag-graph kayo, di ba sa GenMath, you have to determine the domain and the range. Yung domain nyo, that is the x values, and the range are the y values. So nalilito tayo. Kung nalilito tayo doon, sipin natin yung coordinate plane na may x and y. Pag sinabing domain, what are the domains? Ano yung pwede nating i-plot sa x values? If we can plot everything
from zero, negative infinity to positive infinity. So yung ating domain are all real numbers. Yun yung lalagay natin na sagot. Pero yung range kasi minsan, di ba, minsan asymptotic nga. Tingnan natin saan siya makakat yung ating domain. Minsan nakakat siya. Usually, nangyayari yan sa tangent kasi kung saan undefined. So usually, nagkakaroon tayo ng asymptotes from tangent to cotangent, cosecant, and secant. Okay? So yun na, na-imagine nyo na yung nangyayari. Ma'am, di po na yung maintindihan yung graph. Yun yung ating imaginein natin. Those are the principle behind that, kung bakit nagkakaroon ng asymptote, kung bakit nagkakaroon ng ganung klaseng graph. Okay. So, talunin na natin yung this discussion will entirely dun muna tayo mag-concentrate dun sa graph of y or graph of the sine and cosine. So, whenever dagdagan pa natin yung values ng sine and cosine, i-discuss ko din maya-maya. So, ito ginamit ko na discussion, although part pa rin siya ng module, kinuha ko ito sa reference na sa learner's materials na pinasa ko sa inyo from the first grading pa lang. Kasi medyo nung tinignan ko yung sa module, parang mas sanay na ako ito i-present at saka nandito na kasi. Ganun din naman. So, para maintindihan lang natin, ay madali lang pala. Papakita ko sa inyo muna yung medyo easy part of graphing circular functions, specifically the sine and cosine. So, we have to recall that for a real number x, sine x is equal to sine theta. So, palitan natin ngayon yung x value ng theta, wherein the theta is equivalent to the value of your angle. So, pinalitan lang natin siya yung x na variable para maging specific na siya na yung sine na pinag-uusapan natin is a measurement of an angle. It can be in radian or degree measure. So for an angle theta with measure x in radians, that is sine theta is the second coordinate of the point P theta on the unit circle. So since x corresponds to an angle theta, we can conclude that in sine x defined for any real number x or the domain of the sine function is R, also a set of all real numbers. Sabi ko nga, ano yung pwede natin gamiting x values? Kung sa sine theta daw, lahat ng real numbers from negative to positive values ng x can be included as your domain. But the range is only between -1 and +1. Anong sinasabi nito? Inclusive. Pag sinabi mong inclusive, yung bracket na matigas, yun yung nandoon sa ating sa interval. So, ito yung basic knowledge natin noong GenMath, tsaka basic knowledge natin ng lower level natin. Okay. Okay, so ano yung tinatawag na range? Kung ang domain natin, ito, hindi na lang pinakita. Pero sa one period ng ating graph, meron tayong values from 0 to 2 pi. Kung i-imagine natin ulit dito, saan natin to? Pakita ko lang itong bilog. So this circle corresponds to your unit circle, right? So yung ating graph na tinatawag dito, basically, galing din dito. So from 0, ano yung value ng sine theta? Doon sa 0, ano yung magiging sine dito sa 0 na to? Diba that would be, ano daw yung sine theta is equal to y. So kung 0 yung pinag-uusapan natin dito, nandito ka sa point na to, nakikita niyo ba? Nai-imagine niyo ba yung sinasabi ko? Can I hear a response? Wala na naman akong kausap. Opo. Okay, so sine, ito yung sine. Kunwari, ang theta natin is 0. Dito tayo mag-start. So, yung 0 natin, tapos yung gagawin natin na curve, yung sine na yan from 0 up to 2 pi. So, every point dito lang kasi sa unit circle na pinapakita dito,
Ang lahat ng angles dito is special angles. Kumbaga, that would be 30, 60, 45, 90. Lahat ng divisible doon, yun lang ipinakita dito sa unit circle. Pero bawat point na yan, 1 degree, 2 degrees, 3 degrees, merong corresponding sign values. Kung kukunin niyo yung calculator niyo, pindutin niyo yung sign 1, may value yon. So pagka pinlat niyo yung x value, tsaka yung y value, makikita mo nandiyan yung sin and theta. So what happens, pagka itong ginamit natin na unit circle, nilipat natin ulit doon sa x and y coordinate. So from 0, kung papansinin natin, ang sin theta is the value of y, sabi dito, di ba? What is sin 0? Nasaan ba ang y sa 0 point? Di ba nandun siya sa 0 level. Kaya ang sin theta dito, nag-start siya sa 0. The ordinates would be, kung point dito, sin 0, it start with 0, yung x value niya ay 0, at yung y value niya ay 0. So pag pinlat mo yan, nandiyan siya sa 0, 0. Right? So pagdating naman dito, ano yung susunod na values? P, pi over 6, 6, 1, 2, 3. Sabihin na natin pi over 6. What is pi over 6? In degrees. So, let's say the pi over, ito yung magiging point niya. Yung y value ng pi over 6 natin, ito yun. So, pinlat yan. So, ganun yung ginawa dyan. Kaya nagkaroon siya ng graph na ganito. Pagdating niya dito sa pi over 2, tingnan natin sa pi over 2. What is pi over 2? This is pi, right? So, kalatiin natin yung pi. Okay. So, ito yung pi over 2. What is the value of, pag sinabi natin sine wave tayo, di ba? Sine graph tayo. Ano yung value ng y? Any answer? That is 1. 1 po. Yan. So, pagdating dito ngayon sa graph, pi over 2, nasaan na yung y natin? Nasa 1. Nasa 1 po. So, pi over 2, yung angle, that would be 90 degrees in degree measure, pero ang ginamit dito ay radian. So, yung corresponding y niya is 1 side. Okay? So, ganun yan. Itong mga point na yan, mga point. Yung mga points na to na specific dito, it came from this special angle. So, di ba yung P natin dito, kung may enlarge nyo, maliit lang pala yung ginawa kung ano. Square root of, dun sa pi over 6 natin, sine niya ay 1/2. Nasa 1/2 ba siya? Okay? So, yung sine ng pi over 6, kung ito ay pi over 6, that would be 1/2. Tama, kalahati siya. So, ito yung mga points na ginamit natin dito. So, when we plot it in a rectangular coordinate system, we form this kind of graph. So, specifically, yung ating sine graph, tinatawag din siya na sine wave. Kasi it looks like a wave. Yung parang nagbe-beach. So, wave lang siya. Isang wave na ganyan. And every wave, meron siyang parts, yung wave natin. Okay? Every wave has a part. But, nabasa nyo ba yung word na amplitude? Okay, doon na tayo sa graph. Sa itong sino nakabasa ng term na amplitude? Anyone? Uy, magtatawag na ako. Pagka ba may plus na to, sasagot kayo. Sumagot ka, Nikki. Okay, anong term yung nabasa mo? Dito sa chapter, module 4 natin. Yung parts nito ng graph. May kausap ako. Nandiyan ba si Nikki? Jonel? Sino pa? Uy, wala na akong kausap.
Class, are you still there? Hello? Yes Ay. po. Yes po, yan. Po. May kausap naman pala ako eh. Anong mga terms, anybody, yung nabasa nyo dyan? Kung kanina nasabi ko na nabanggit ko na yung amplitude, ano pa? Yung parts ng wave. Period. Yan. Frequency. Ayan. Ito yung mga parts ng wave or yung parts ng graph na dapat nating maintindihan para ma-plot natin siya nang hindi na natin igagawa ng table of values. Kumbaga, ma-determine lang natin yung 4 na points. Kung mapapansin nyo, ilang points ba na meron tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5. Sa isang period, yung period, yung isang complete revolution. So, pag sinabi mong isang period, yung isang di ba ito? Isang kompletong cycle na yan. That would be your period. Isang period na yan. Gaano kahaba? Yun yung dinidetermine. Gaano kahaba yung period or yung pag isang wave. Ang isang wave corresponds dun sa minimum at saka yung maximum niya. Dalawa siya. Sa sine graph, meron tayong dalawa. There is minimum and maximum. So pag isang yung frequency, ano naman yung frequency tinatawag? Yung ilan siya dyan? Dalawa. Sa isang period. Tapos yung amplitude, that would be the height or yung pinakamataas na peak from 0. So the height would be 1. Okay. So ito, from 0, 1, tapos sa pababa. Pagbaba naman niya, 1 pa rin. So kaya ang naging range niya hanggang dun lang, inclusive. Kasama yung 0.1. Pag sinabi yung inclusive, kasama yung y value na 1. Okay? Kasi nung sinolve natin or nung nakita natin yung value ng y dito, ng sine pi over 2, that is 1. So inclusive siya, kasama yung 1 sa ating graph. Okay? So naiintindihan natin yung amplitude, frequency, yung ating period. Yun yung mga bagay na dapat natin makita, malaman to graph a sine graph. Okay? So, yung cosine, pakita ko lang naman sa inyo yung sa cosine. Kasi yung cosine, that is the x values naman. So, y cosine x has domain, parehas lang siya. Yung domain niya, lahat ng values ng x niya, pwedeng lahat ng real numbers hanggang infinity yan. Tapos, yung range niya, parehas lang din sila from -1 to +1. Pero saan magsisimula yung period ng ating cosine? Di ba ang sabi natin kanina, kung ang sine is equivalent to y, yung cosine natin is equivalent to x. Yung ating x value natin dito sa sine 0 or cosine 0 is 1. X value natin dito is 1. So, nagsimula yung ating wave dito, cosine x sa 1. Okay? So, bababa siya, pi over 2, 3 pi over 2. So, period natin ng 2 pi. With a period ng 2 pi. So, hanggang dito. So, kung ikakat natin yan, yung isang period natin mula dito hanggang doon. So, meron dito nag-start kasi ito yung isang cosine wave. Kung ang sine wave natin pag ganito kanina, di ba? Ang cosine wave natin, nagsimula siya sa 1. Kaya pababa. Isang period din yan. Itong part na yan, isang period. Nagets nyo? So, ngayon naintindihan nyo na, kung naintindihan nyo na yung part na to, yung ating pag-graph can be summarized into these steps. So, in sketching, kunwari, meron tayong sine y is equal to 3 sine 4x or 4, ganyan yung mga nakikita nyo. Merong corresponding letters wherein yung A, yun yung unang constant
number before dun sa ating function that would be equivalent to your amplitude. Kung ano yung nakalagay dyan sa A, equivalent na yan sa amplitude. Amplitude niya. Yung kaninang sinabi natin na amplitude, that is the height. Kung gaano kataas yung ating wave, dinidetermine siya ng A. Nakikita niya yung straight line na yan, that is the absolute value. Regardless of the sign, pababa man siya o pataas, yung amplitude niya equivalent doon sa ating A. Kung kanina yung 1 yung amplitude natin kasi merong imaginary 1 yung kanina sa sin X. Naintindihan? Then, yung period naman, kung gaano ka-exec o kahaba yung pag-wave niyang ganyan, it is determined by the formula 2 pi over b. Yung b natin sa makikita yon. Pag nakakita kayo dito, kunwari, sin 4x, yung ating 4, that would be your b. So 2 pi over 4, pag 2 pi, kung kunwari, b is 4, 2 pi over 4, reduce natin, that is pi over 2. Sa isang pi over 2, naka-isang period na daw tayo. Naka-isang cycle na daw tayo. So, to draw one cycle of the graph, that is one complete graph of one period, we just need to complete the graph from 0 to 2 pi over b. Kung pi over 2 lang yan, dapat hanggang sa pi over 2, naka-isang wave na kayo. Nagets nyo? Understood? Yes or no yes? Yes po. Yes. Okay, so medyo lumilinaw na yung imagination nyo how to graph. Then, paano kukunin? Hindi naman natin kailangan from 0 to kung ano man yung interval niya, lahat ng points ilalagay natin sa graph. Sabi ko nga, ang i-divide lang natin is 4 parts. Pero yung x niya, yung sinasabi doon sa step na meron kayong x sub 1, x sub 2. Kasi itong x sub 1, automatic kung saan ka nag-start. Yung x sub 1 na to, nag-start ka dito sa 0. Ano yung corresponding y value niyan? Yung x sub 2, yung isa na namang, ay, ba't gano'n? Paano ba yung x sub 2? X sub 2, yan. X sub 3, ay, tama ba to? Dapat x sub 5. Pero ang hati dyan, pag dinivide nyo yung number, hati niyan is 4 lang. Pero meron kayong x sub 1, 2, and 3. So, ang hati niyan, meron tayong isang part dito. At nung bumaba siya, may isa pang part, another part here. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4. So, yun yung dahilan kung bakit natin hinati sa 4 yung ating formula here. O yung ating interval. So divide the interval into 4 equal parts. Get the 5 division points wherein x sub 1 is equal to 0, x sub 3, 4, 5. So kunin mo lang tong 2 pi over 5. Ang ginagawa ko kasi dyan, iba kasi yung medyo ano eh. Ang ginagawa ko yan, kunwari 13 ang nakuha ko, 2 pi over b. Kaya sabihin mo natin 180 over 3. 180 over 3 is 60. So, bawat isang point is 60 interval. Yung pagitan ng bawat point. So, 60, ano susunod sa 60? 120. Ano susunod? 120. 60, 120 plus 60 is, uy, tama ba? 60, 120, 180, 240. So, yun yung dapat. Okay, pero yung hindi ganun pala yun. So yung x sub 5 kung 60 yan, di-divide mo pa yung x sub 5 sa 4. So 60 divided by 4 is 15, 30. Eto. Palitan ko to ha. Kung kunwari ang ating period ay hindi 2 pi. Kunwari ang period natin nung pinormulate na natin siya ng 2 pi over or yung 360 divided by the b, the equivalent value nakuha natin is 180. Ay, kung nakuha natin is 60.
Sa isang 60 daw na period na sa 60 length daw na yan, dapat nakaisang ikot na siya. Na ganun. So kung dito is, ano ba yung 60? Pi over 2 is 1/8. 90. Nandito lang yun. Kung 90 ito yung 60, dapat nakaikot na daw tayo ng isang ganun. So hahatiin natin tong 60. Meron tayong 15, 30, 45, 60. Kung ano yung amplitude na nakuha nyo, kung sine yan, magsisimula ka sa 0. Kung cosine, sa 1 ka magsisimula. Ay. So. Ay. Nawala. Saan napunta? Balik. Ayan. So, from 0, akyat tayo dito. Kunwari, ito yung amplitude mo, 0.5. Mag-plot ka dyan ng points. Mag-plot ka rin dito ng points. Mag-plot ka ng point dito sa 0.5 din. Ito yung isa pang point. So, lahat ng points yan, dugtungin natin ng smooth curve. Ay, smooth daw eh. Ayusin nyo na lang pag kayo mag-graph. Magiging ganyan naman siya. Ganyan yung itsura niya, liliit siya. Kasi ang na-compress siya sa 60 lang na cycle. Nakuha nyo? Opo. Yes. Okay. So, yun yung kailangan nyo lang na computein. So, what is the value of A? Yung taas niya determines by A. Yung period niya, computein natin with this formula. Magkaiba yung formula kasi ng sine, cosine sa tangent, kaya hiwalay na discussion yun. So, itong cosine, ito yung ating formula. Cosine and sine, ito yung formula. Then, divide doon nyo daw yun, makukuha nyo na yung x of 1 to 5. Tapos, i-plot nyo lang yun. So, evaluate the function at each na-identify nyo na, ginawa na natin kanina, tapos i-plot nyo lang yan. The points will correspond to the highest point, lowest point, and the intercepts of the graph. Diba? And plot the points from step 3, join with the smooth curve similar to the graph of the basic sine wave. So, kopyahin nyo na yung itsura, pero yung plotting ng points dapat nandoon sa line kung saan, or coordinates kung saan natin siya na-compute. Then, extend nyo na lang yan. Kung ang hinihingi yung buong graph, extend nyo na lang to the left or to the right. Kung hinihingi naman isang period lang, okay na. Kung hinihingan kayo ng 2 period, gawa kayo ng 2 wave. Corresponding. Pero yung pangalawang wave nyo, dapat identical dun sa unang wave. Although yung parts na magiging, baga naiiba lang yung x values, pero yung itsura niya pare-parehas lang. Naintindihan? Ito yung sa ating cosine. And, okay, example. Ay, hindi ko pala natago. Pinahiwalay ko to pero hindi ko rin natago. Ito yung example. Sketch the graph of one cycle. So, isang cycle daw ng 2 sine 4x. So, 2 sine 4x, meron tayong value ng A which is 2. Meron tayong value ng B which is 4. Sabi natin, the amplitude corresponds to the or equivalent to your value of A. So, yung amplitude natin, step of 1, meron tayong height na 2. Then, the period is given by the formula pi, ano yung formula natin kanina? 2 pi over b. So, 2 pi over b. Ito na. 2 pi over b. What is b? 4. So, 2 pi divided by 4, that would be pi over 2. Itong pi over 2, divide natin to sa 4. Ilan yung pi over 2 divided by 4? Anyone? 1. O plus 3. Ayoko, may issue ako. Ilan? Sagot naman po kayo. Pi over 2. 2 pi po. Ha? Divided by, bali 1/2 divided by 4. 1/2 divided by 4. Divide by 4. That would be 1/8 of a whole pi. Tama?
So, paano mag-divide, ma'am? Ang hirap naman ng sinasabi niyo, ma'am. Paano ba i-divide yan? Marunong na ba tayo mag-divide ulit? Ulitin natin kung paano mag-divide. So, pi over 2. O sabihin na natin, di ba may imaginary na 1 yan? So, 1 over 2. Kasi minsan yung basic yung hindi natin natatandaan eh. Nabura lahat. So, 1 over 2. Hatiin doon natin sa 4. Divided by 4. Eh, sa fraction niya, 1/2 times ilan? 1 over 4 reciprocal. Ay, the reciprocal of 4 is 1 over 4. So, magiging multiplication tayo. Meron tayong 1 over 8. Imagine natin dito, pi over 2. If this is extended, ito yung buong pi. Andito yung buong pi, nandito sa part na to. So, ang kailangan lang natin to, sabi lang naman niya kasi is 1 cycle. Isang cycle lang niya. Mabubuo natin yung wave within pi over 2. So, ayun na lang yung graph niya. Pero ang amplitude sa 2. So, mag-plot ako ng 0, 0, 0. Mag-plot ako ng point dito, another point here, another point sa negative part ng y. From 1/8, pi over 8. Ito yung pi over 8 natin. Ano susunod sa pi over 8? If this is pi over 2 plus 2. 2 over 8 is reduced is pi over 4. Tama ba? Magre-react kayo pag nagkakamali ako ha. Pi over 4. And then itong isa pang line dito, equivalent siya sa 3 pi over 8. Paano ginagawa yan? This becomes 4 pi over 8. So, ibig sabihin 1/2. So, meron tayong 1 over 8 plus 2 over 8. Nireduce lang kaya siya naging pi over 4. Another pi over 8. That is 3 over 8. Hindi na siya marireduce. Simplified na siya. Then, the last part here is pi over 2. So, lahat ng lines na yan, lalagyan natin ng points corresponding to the y value. Ito, may y tayo dito. Ang y natin sa 0 is 0. Y natin sa pi over 8 is 2. The highest point. And bumaba ulit siya dun sa intercept, which is 0, dun sa pi over 4. Tingnan nyo yung sa gitna, yung kumbaga yung x sub 3, yun yung pinakagitna ng ating graph. Nagets nyo na po? Medyo malino na po. Answer po. Hello, may tao pa po ba akong kausap? Isa pa po. Isa pa po. Okay, pero medyo lumiliwanag na ha. Isa pa po. Ayaw lumipat, ayaw daw. Kayo na daw. So, sketch the graph. Cosine naman tayo. Another example. Sketch the graph y is equal to negative 3. So, negative 3 is our value of the amplitude. That is, absolute value of negative 3 is 3. Ito yung gagamitin natin na period or na height. Yung period natin is 2 pi over b. What is b? X over 2. Ibig sabihin yung x over 2, there is 1/2. Yung x niya, hinati niya sa dalawa. So that is 1/2. So yung b natin dito is a fraction 1/2. So 2 pi divided by 1/2, that is 4 pi. Kanina, na-compress siya. Ito, nag-expand. Humaba. Lumawak yung sakop ng ating graph. Okay? So 4 pi na. So hanggang 4 pi, meron tayong isang period. Pi over 2 pi, 3 pi, 2 pi, 5 pi. Hanggang dito. Sa 4 pi na to, meron tayong isang period. So since this is cosine, di ba ang cosine nagsisimula siya sa 1. And our graph or our function is negative. Nagsimula siya sa negative 1. Yung ating sign. So negative 1, and yung kanina kung negative 1, and since ang ating amplitude is 3, so negative 3, nagsimula siya sa negative 3. Tapos yung pi over 4, dinivide niya sa 4, meron tayong
Pi over 4 divided by 4, meron tayong, madali lang pala yun. Isang pi, then pangalawang pi, 2 pi, 3 pi, tapos 4 pi. So may apat ka ditong intersection or yung points of reference mo dyan. Meron ka 0, 3, tapos yung point dito, point doon, point doon. Tapos smooth curve. Mapoform mo na yung isang period ng ating cosine wave. Okay. Your wish is granted. Okay na? Yes po, ma'am. Yes. Opo. Okay. So everybody, listen. Try this out. Ay, may sagot. Tatanggalin ko muna. Wait lang. Nakikita niyo pa ba? Hindi na, di ba? Hindi na po. Hindi na. Tanggalin ko muna siya. Animation. Okay, kayo naman ha. Kuha kayo ng papel. Kuha daw kayo ng papel. Sige, imagine niyo. Pero maganda kuha kayong papel tsaka ballpen. Tapos, try nyo isa lang. Maka-isa lang. Kahit isa lang po pala. Okay, nakikita nyo na rin yan. O, mabilisan lang yung mata. Sa mabilis yung mata, nakita nyo na yung sagot. Okay, try this out. Sketch the graph of 1/2 sine 3x. Okay, unang i-determine nyo what is the A, what is the value of A, what is the value of B, so you can figure out the amplitude and the period. Okay, I'll give you 2 minutes. Pa-open nga kayo ng camera nyo para malam ko. Wow. Kung gumagawa nga. Mag-react nga ng raise hand kung sino yung gumagawa. Dapat lahat may. Okay. Kung sino yung unang makakuha, sino to? Sino yung nag-raise hand? Hindi ko naman alam. Paano ko makikita? Technical na to ng ano, hindi ko naman alam. Okay, mag-open mic na lang kung sino yung tapos. Hindi ko nakita kung sino nag-raise hand. 2 minutes. Tanong. Walang tanong po. Cheska. Ma'am, pwede po maging degree yung radian.
Pwede rin, pero di ka pa sanay sa ray dyan. Hatiin mo lang yun. Gamitin mo muna ray dyan. Reference mo lang yung degree. Matanda ko pa lang siya. Wala kasi Any question, Nikki? Po. Paki-open nga po yung camera nyo. Pwede po ba? Tapos titignan ko lahat ng gawa niyo. Sino yun? Pwede po ulit makita yung ano. Nag-share po kasi di po nakita. Ano ko lang Ang kasi alin titignan nyo? Ha? Yung sasagutan po. Ito. O tapos na kami. Sino yung tapos na po? Ay, kalahati. Lahat eh. One of two over six. Wait, what? Kalahati ng third. Oo. Two over six? What? Hindi po 1/3 yun. Eh, wait. Bale pala, oh, tama. Ha? Tama. Bale, tama. Okay, tapos na po ba? Meron nang nakatapos? Open the cam. Open the camera muna na yun eh. So, yung ating i-graph is y is equal to 1/2 sine 3x. Kahit hindi ko makita yung mukha nyo, pakita nyo na lang gawa nyo. Tignan natin, isa-isa. O, Mil, patingin. Huwag na mahiya. Nawala na yung iba. Ilan lang tayo dito? 11, 12. Nalaglag na naman si Jamie. Okay, yan. Nagbukas na sila ng camera. Sige nga, magbubukas na rin ako ng camera ko para lahat kayo magbukas na. Yan ba yung sagot? Wow. Mark Nikki. Ma'am, ganito po yung nagawa ko, ma'am. Sige, tignan natin kung tama yan. Nakikita nyo ba? Tignan natin. Wait lang. Nikki. Ano yung A natin? Oh, yung iba nasa na? Sige. Okay na po, ma'am. Dali lang. Sino to? Ayan na, ayoko. Ano? Ayaw ba kayo ng ano?
Tingnan natin na. Wow, ganda. Naka-invert, nakatagilid. Tingnan ko lang kung tama yung sagot ninyo. Naintindihan po. Okay, what is the amplitude, yung height natin? Gaano kataas yung ating 1/2. 1/2. Lahat ba kayo kalahati yan? Yung iba hindi pa nagbubukas. Okay. So nakikita ko na okay na to, kalahati. Ilan yung period? Gaano kalapad? 2 pi over 3. 2 pi over 3. Yung 2 pi over 3 na yun, nahatiin natin. Oh, Okay? Tatlo yung period. Sa 4. So 2 pi over 3 lang ba yung dulo na yan? Hindi ko na nababasa. Okay, tas hinati natin sa 4. Okay, sige, baba nyo na. Dali lang Taas nyo muna ulit, pipicturean ko yung mga sagot. Yung walang sagot, wala silang picture. Taas nyo lahat na may sagot. Picturean natin. Ano Walang graph. Cheska, di ko makita yung graph mo. Monica, wala ka pa. So, lahat. Hahabol pa yung iba. Pare-parehas na kayo dapat sagot niyan kasi iisa lang yung tanong. Juliana, may sagot ka. Okay, so at the moment, ito yung 2, 4, 6 na may sagot. Okay, then papakita ko sa inyo yung aking... Hindi, nakita yun na actually kanina yung sagot eh. Yung ating sagot dapat ay... Sige, you can put down your notes na the answer should be like this. Kita nyo na. So kung i-require ko yung computation dun sa performance nyo, ang i-compute nyo lang naman, lagay nyo lang na yung amplitude niya is 1/2 and the absolute value of B, which is 3. I-plot nyo lang yan. I-reduce nyo sa lowest term if needed ha. Tapos yung pi over 3 divided by 4, meron tayong 2 pi over 3. Yung umpisa niyan, magsisimula tayo sa... Okay, yung 2 pi over 3, meron tayong 0.0 muna, x sub 0 is 0. Tapos pi over 6, dapat ito pi over 6. Tama ba? Wala dito. Tama. Dapat ito. 1/2 agad. 1/2 ba agad? Di ba dapat dito is pi over 6? Pi over 6. Then, ito ng point na to is pi over 3. Then, pi over 2. 2 pi over 3. So, isang period na yan hati. Ganito rin ba yung graph nyo? Yes, ma'am. Yes, very good. Sa lahat ng nakakuha, nakagets. Madali lang yung cosine tsaka secant. Yung ating performance, sige, bago natin ipaano yung sa performance nyo, papakita ko sa inyo yung GeoGebra. Di ba sabi ko sa inyo last time, you can download this application para doon sa mga figures natin. Kasi yung mga equation doon, makikita nyo yung graph eh. Kahit nung siguro, kahit sa GenMat, kaya nyo yun na tawag doon. Tingnan natin yung magiging itsura ng wave. Kaya ko bang i-share yung GeoGebra? Wait lang, titignan ko kung ma-share. Yun ay nakikita nyo, GeoGebra ko, hindi pa rin. Hindi pa po. Ito. Ayan, nakikita nyo na. Apa. Ayan. Ay, nawala. Nawala sa akin. Okay, so yung yung ginawa natin, y is equal to, pag meron na kayong downloaded na yan, ito yung pang-check nyo ha. Wag mo nang dito muna bago mag-solve. Pang-check lang natin. Sin given 3x. Sin 3x. Tama ba? Ay, ayaw niya. Naghang. Wait lang. Ayan. Sin 3x. Pag in-extend nyo yan, ito daw yung magiging itsura. So, ayan siya.
ito, kasi ginamit dito pa na 0101. Pero din yung corresponding niya, magiging itsura niya. Kung mapapansin natin, ito 0. Ano natin yung amplitude? Dito na lang tayo mag-base sa amplitude. Di ba 0.5 or 1/2? Ano yung amplitude dito? Between 0 and 6.0 and 0.6 and 0.4, di ba? So that is 0.5. Exact, 0.5. Na-gets nyo? Na-appreciate nyo ba? Yes or no? Yes. Yes, dapat. Yes po. Ito yung pan-checking lang to. Okay? So, ayun yung ating Yes po. sa sa ating GeoGebra. Another example, kung gusto nyo pa rin, gawa pa rin tayo dito. Y is equal to ito. Meron na palang ginawa kanina. Ayan. So, negative 2 cosine 4x. Sa negative 2 dapat siya magsimula. Kung kanina ayan o, negative 2, tapos positive 2, tapos 4x, yung ating given kanina, andito lang siya sa part na yan. That yung 4, 8, di ba yung 4x din kanina yung given natin? Ay, hindi pala. 3x pala yung given natin. Mapapansin nyo, ito yung una, yung 1. Yung 1 na yan, yun yung hinahati natin sa pi over 3. Pi over 3 is 1/3. Yung 1, that is pi. Na, understood ba? Hello? Dito sa GeoGebra, kung paano nyo maiintindihan kung tama yung ginawa natin. So, yung 1 natin dito corresponding to your pi. 2 pi. Okay? So, kung atin yung pi mahahati, hanggang dun na siya. Okay? Alright. Okay na po. May question pa po? Wala na po. Ano yung nag-chat? Ma'am, di ko po makita. Nakikita mo na? Ngayon, nakikita niyo na yung screen share? Hindi pa po. Ay, hindi niyo pa rin. Yung GeoGebra, hindi niyo nakikita? Hindi po, ma'am. Ako lang nakakakita. Hindi po, hindi. Wait lang. Kaya pala wala kayo sumasagot. Gumawa ka na another example using the GeoGebra, hindi niyo pala nakikita. In-stop ko ba? Ayan. So, yung kanina, yung ginawa natin is 1/2, 3x, ay 1/2, ito yung ginawa natin kanina, di ba? Sinagutan mo. Tapos, another example, ito nakikita nyo na ha, negative 2, ayan, yung sinasabi ko sa inyo, yung kanina, yung, ito muna yung pula, basta kung ano yung color dito sa GeoGebra, yun yung graph, para hindi kayo malito, tanggalin nyo muna siya. So, ito natin kanina, di ba, yung atin is 2 pi over 3. 2 pi over 3. So, hanggang dito. Hanggang doon. Yun natin. Tapos, ito yung isa. Ano lang to guide kung paano nyo gagawin. Nakuha? So, yung ating extended activity, that is your sa performance. Yung performance, bubuin nyo lang naman yung may pinabuo lang na akong bilog doon, di ba? Tapos lagay nyo lang yung function. May table na, yung papel na binigay ko sa inyo, you use that to answer. Pati yung ano. So, ito yun. Ito yung extended activity, sketch the graph of 2 cycles of 2 sine 2x, sketch the graph of negative 3 cosine pi over 2. Sasubmit nyo sa akin to sa Monday. Okay? So, ayan for the graph of sine and cosine. Any question? Doon muna sa sine and cosine. Question? Wala po. Pag wala akong narinig, so wala. Malinaw yon. Madali lang kasi yon. Madali lang kasi yon. Naging madali dahil napag-usapan natin. Tama ba? Opo. So mas medyo may, meron na tayong kakaharapin na maayos-ayos. So,